Sa bagay, alam naman natin po talaga pag DDS, nandoon ang narrative nila na lukuhin ang mga mamamayang Pilipino para iupo si Sara. At ang latest ngayon nila na ginagamit, isang certified DDS na congressman, si Leandro Leviste. DDS pala niya, Mr. Maravillas, itong si Leandro Leviste. Ay, tanong ko, Huwag na kayong magtaka kung bakit maingay siya. Davao, why haven't you run for national office? Kanyang sagot, the country is not ready. Many events have since transpired, and the rest, as they say, Kita mong ugali nito mga kababayan. DPWH can easily confirm this data. So the public can be informed on the allocations of each district and congressman. Merry Christmas. Yan. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa, opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa, what you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan. Pag-usapan natin yung swindler's list narrative ng mga DDS. Ano niya, Mr. Maravillas, na swindler's list? Swindler, yung panluloko. Hindi swindlers. Iba man yung swindler's list. Ito, swindler's list. Sa bagay, alam naman natin po talaga, pag DDS, nandoon ang narrative nila na lukuhin ang mga mamamayang Pilipino para iupo si Sara. At ang latest ngayon nila na ginagamit, isang certified DDS na congressman, si Leandro Leviste. DDS pala niya, Mr. Maravillas, itong si Leandro Leviste. DDS po, certified. Ito ngayon yung nagbibida-bida. Ano man na niya, Mr. Maravillas, ang ebidensya mo na si Leandro Leviste, DDS, congressman. Gusto ninyo ng ebidensya? Number 1 na tagahanga ni Digong. Yan si Loreno. Kasama yung nanay. Mr. Tagahanga ni Digong. Secretary Cusi, Director General Plaza, Administrator Masungsong, President Benavides, guests from government, private sector, civil society, Ah, di ba? kababayan, mga kaigsoon, maayong hapon kaninyong tanan. Para alam na ninyo. Tuon ko og gamay nga binisaya. Kadtong nakaupan ko si Mayor Duterte sa Davao og 2013. Ah, di ba? Ipinagbilin ako ng aking ina Oo. Pinagbilin pa ni Loren. kay Mayor Duterte. Nung nakita kami, niyaya naman ako ni Mayor Duterte na sumakay sa kanyang taxi. Magpatrol daw kami ng Davao at manghuli ng kriminal. Sa buong Pilipinas, Ah, di ba? Tagahanga ni wala Digong. kilalang leader na may tapang at malasakit katulad ni Mayor Duterte. Kaya naitanong ko, Huwag na kayong magtaka kung bakit done so much maingay siya. for Davao. Why haven't you run for national office? Kanyang sagot, the country is not ready. Many events have since transpired, and the rest, as they say, is history. Today, we are so grateful that President Duterte answered the call to run in the 2016 elections to bring change to the Philippines. Ah, di ba, mga kababayan, malinaw? Huwag na kayong magtaka kung bakit walang tigil siya sa pagsasalita ngayon. Gamit yung sinasabi niyang DPWH leaks, yung documents mula kay Cabral, hindi naman po ma-authenticate kasi patay na po si Cabral. O ngayon, ito yung ginagamit niya, mga kababayan, para magpabida. At ibigay ko sa inyo, mga kababayan, itong latest niyang sinasabi. Yan 2 hours ago. Happening now, Representative Leandro Leviste addresses the press on released files tied on the 3.5 trillion DPWH budget, the files of former Jose Cabral, and the allocables and incentives given to congressmen. Wala pang sagot si Secretary Evans o si Yusek Claire tungkol sa kanilang koordinasyon sa pagverifika ng authenticity ng mga files na ito. Ito yung nirelease niya na statement, mga kababayan. Sabi niya, has Yusek Claire already spoken to Sec Vince to confirm the files uploaded on the 3.5 trillion DPWH budget?
I kindly ask Yusek Claire to confirm with Sec Vince the data which were provided by DPWH which Secretary Vince approval. Sec Vince and I discussed releasing the budget data to the public in September, but I understand if DPWH has not released it yet because many people on the list have asked me not to release it too. I hope that we can all support Secretary Vince's post for transparency in the DPWH because we should be proud of the projects in our districts. If a district gets 10 billion pesos yearly budget, the DPWH uses that for projects, and an insertion does not automatically mean there's anything for the proponent. So, why had budget insertion? Sabit kasi yung nanay din sa lista. 1 billion, kaya ang sinasabi na niya, mga kababayan, hindi automatic na pag may insertion, mali na. Kita mo ang ugali nito, mga kababayan. DPWH can easily confirm this data so the public can be informed on the allocations of each district and congressman. Merry Christmas. Yan yung nirelease niyang statement kahapon. Paskong Pasko, nandun pa rin siya, mga kababayan sa pagpapabida. Ngayon, sabi po ni Yusek Claire, He has started bragging about them. So it is his responsibility to prove their authenticity. Why should he shift his responsibility to others? tama mga kababayan, siya yung nagpapabida. Bakit kasi hindi mga kababayan niya pa nirelease noong September? Nang buhay pa yung tao na pwedeng mag-authenticate niyan, si Cabral. Hinintay pa niyang mamatay. Yun ang problema ng taong ito, mga kababayan. Sabi ni Yusek Castro, we are not even aware if what he is in possession are mere altered or fabricated documents. Sarili niyang aligasyon ang mga yan, huwag niyang iutos o iobliga sa iba pa ang pagpapatotoo sa mga sinasabi niya. O, di ba tama? Ikaw yung naggagawa ng aligasyon. Pagkatapos, gusto mo mag-authenticate niyan? Yung DPWH. Yung DPWH official na dapat mag-authenticate na may posisyon yan, patay na. Hindi na makakapagsalita. Anong malay namin kung yan fabricated mo na? Ilalot may lumabas, mga kababayan na balita. Hindi man mga dokumento daw. Yung dala ni Libeste, nang lumabas po, kundi pizza. Sabi dito sa report ng Politico News, pizza, not papers. Security log contradicts Leandro Libeste's claim on Cabral files. Karton ng pizza daw. Kasi dinala niya na mga pizza. Yung mga nandoon, mga kababayan, nang bumisita, itong si Libeste. At nang lumabas, sabi ng gwardya, ang napansin ko niya, adala, box ng pizza pa rin. Ito sinasabi natin na swindlers, narrative ng mga DDS, mga kababayan. Pag tayo nagpapaniwala sa kanila, gusto magpabida-bida pagkatapos naninira lang sa ating administrasyon. Ipatunayan mo yung listang yan, kumbaga sabi mo authentic yan. Ang problema, wala ka pong authority to authenticate that. Wala ka sa posisyon. Ang nasa posisyon yan, si Cabral lang. Ipatay na, hindi mo na matanong yung tao. Ngayon, ingay ng ingay, mga kababayan, si Libeste, pinipilit yung DPWH na i-authenticate. Ikaw ang mag-authenticate kung gusto mo. Tama ang sinabi, mga kababayan, ni Yusek Claire Castro. Ba't niya ipapasa mo sa iba? Hindi niya kami aware na nasa posisyon mo siya. We are not even aware if that what he is in possession of are mere altered or fabricated documents. Sarili niyang aligasyon ang mga yan. Huwag niyang iutos o iobliga sa iba ang pagpapatotoo sa mga sinasabi niya. Ikaw ang magpatotoo. Ikaw ang kumuha niya. So makikita ninyo ngayon, talagang ito yung swindler's list narrative ng DDS po. And si Libiste po, certified DDS. Aganga ni Digo. Nakita naman po narinig ninyo yung video. So, ang swindler's list, mga kababayan, paliwanag ko lang po sa inyo. Hindi siya listahan ng mga salarin, kundi listahan ng mga naglalako ng kasinungalingan. Isang coordinated na DDS narrative na paulit-ulit na nag-aakusa, pero palaging bigo sa ebidensya. Tulad nitong nilalako ni Libiste, mga kababayan, na sige ang pabida-bida. Dapat nating maintindihan na sa isang isang lipo ng pinapahalagahan po
ang due process. Ang katotohanan po, hindi produkto ng chismis. Mga viral videos, tulad po ng video ni yung Polvoron video. Ang sa ngayong latest na video, yung kay Saldico, o mga listahan na walang pinanggagalingan. Kasi po, ang mga paratang na walang ebidensya ay hindi po katotohanan, kundi isa pandilin lang. Yan ang ginagawa nila ngayon. So, isa-isay natin yung mga nakaraang swindlers list nila. Yung Polvoronic video na sinabi nila, inakalat ni Marlica at saka ni Harry Roque. So, kinumpirma po ng NBI Cybercrime Division na deepfake po yung video. So, wala silang pakundangan. Paggawa ng ganitong mga kasinungalingan. Paggawa po ng krimen. Isa po siyang krimen. So, as a result of that, nasampahan sila ng kaso. Si Marlica, si Atty. Harry Roque, sinampahan po ng kaso. Mga kasong cyber libel, inciting to sedition, computer-related forgery, at saka unlawful use of publication. Nakita ninyo yung mga ginagawa nilang katarantaduhan. Mapabagsak lang yung ating administrasyon. Masiraan ang ating Pangulo, si Martin Romualdez, na pinsan ng Pangulo, na naging target po nila. So sinundan po yon ang mga aligasyon ng isa pa nilang DDS influencer na si Cathy Binag, remember? May hawak daw siyang USB na naglalaman ng mga ebidensya laban sa ating Pangulong Bongbong. Ano nangyari? Hanggang ngayon, wala man pong naipakitang USB. Naniwala yung mga gunggong na mga followers nila. Ganun tayo pinagluluko nitong mga DDS influencers. Ito yung tinatawag natin swindlers list. Mga manluluko. Next yung kay Benji Magalong na sige man ang pa-interview, pabida rin tulad ni Kiko Barsaga at saka ni Leandro Libiste. Pinakalat noon ni Magalong na may mga namamahagi daw ng Social Amelioration Funds. Remember, may mga nag-distribute daw ng mga social amelioration funds, yung mga mambabatas, para magamit nung eleksyon. Ano yung sagot ng katotohanan? Ito ay paninira lamang at walang basihan. Kasi kahit na po si House Minority Leader Marcelino Libanan, itinanggi ito, minority leader na yon. O di ba? Kung totoo yon, ang isang minority leader, hindi mangungonsinte ng ginagawa ng mga majority members. Kaya nga siya ginawang minority leader, tagapagbantay siya for checks and balances mga kababayan sa Congress. Siya yung watchdog. Yan ang papel niyan ng minority leader. So inamon noon mga kababayan si Magalong ng Palasyo Malacanang na maglalabas ng ebidensya. Hanggang ngayon, wala pa rin nilalabas. O ngayon, nakikisakay naman si Magalong sa kung anong sinasabi ni Libiste. O na yung kay Kiko, para lang ma-interview ng mainstream media. Yan ang mga ugali nila. At ito na nga yung latest sa swindlers list mga kababayan. Itong si Libiste. Sige po ang daldal. Tungkol sa sinasabi DPWH leaks niya, yung Cabral document, na gusto niya i-confirm ng DPWH. Tahimik din si Vince Dizon. Ayaw paggamit kay Libiste. So ang claim ni Libiste, may mga dokumento daw siya na mula pa kay Cabral. O ngayon, ang mga legal problems na hindi masagot ngayon, mga questions, valid questions na nire-raise ng ating mga analysts, mga observers. Bakit ngayon lang to sinasabi ni Libiste? Kung kailan patay na po si Cabral, paano mapapatunayan na galing nga ito kay Cabral? Hindi po fabricated na dokumento tulad ng sinasabi po ni Jose Castro ngayon at saka ni Attorney Garrido. Malayan niya namin, ang competent lang niyang mag-authenticate niyan si Cabral kasi siya yung may hawak niyan. Tapos kinuha mo, so makaduda na tuloy mga kababayan. Alay namin na yung galing talagang kay Cabral, hindi dinuktor para proteksyonan yung mga nilalabas na lista po 2022 to 2025. Wala man yung 2016. Ang ibig sabihin nun, may mga gusto siyang proteksyonan. Lalo't confirm mga kababayan si Libiste, tagahanga ni Digo. Ngayon, may mga pinangalan ng politiko si Libiste, tulad ni Congressman Bicol Saro Congressman Party List Terry Ridon. Sabi ni Terry Ridon, wala pa man ako niyan. Paano akong nasabit yan? Hindi pa niya ako halal bilang congressman. Hindi man ako parte ng 19th Congress.
Paano kung nasalin yan na may 150 million insertion? Ganon din mga kababayan, hindi na senador. Itong si Manny Pacquiao, hindi na parte ng 19 Congress, may insertions pa rin, kasama pa rin yung pangalan. So may kasabihan tayo po, falsos in uno, falsos in omnibus. False in one thing, false in everything. So paano natin paniniwalaan ang mga kwento ni Leviste? Alam naman natin po, pag galing po sa DDS swindlers list, kaduda-duda po, kontaminado. So sa simpleng legal analysis po, madali pong gumawa ng listahan. Yan lang mahirap patunayan yung pinanggalingan. Di ba po? Sa korte po, ang dokumentong walang authentication, scrap paper lang po siya. Walang legal weight. So, hearsay lang siya, chismis. Ang ginagamit ngayon sa propaganda, yun ang malinaw, mga kababayan. Pero dito sa mga kontrobersing lumilitaw, si Sara Duterte po, ang may malinaw na pattern ng questionable spending na pilit nilang pinagtatakpan. Di ba po? Kaya kung may usapin ng pondo, may malinaw na track record na dapat talaga tingnan, si Sara Duterte yon. Malinaw yung mga peking beneficiaries, si Piatos, Mary Grace, Pampano, etc. etc. Wala paling linaw hanggang ngayon at hindi pa rin masagot. 11,000 ghost employees, mga ghost students na binunyag mga kababayan sa DepEd. So, nasa kampo nila mga kababayan ang may malinaw na ebidensya na dapat nakatutok doon ang atensyon ng publiko. Gumagawa sila ng ingay kung ano-anong mga issue na binansagan nating swindlers narrative para pagtakpan yung poon nila mga kababayan, si Sara Duterte. Binabaliktad nila yung mga kwento. Ang palagi nilang dinidiktik si Martin Romualdez. Kay Martin Romualdez po, walang dokumento, walang authenticated file, walang forensic proof, walang findings yung kahit anumang institusyon. Kahit nga po yung ICI, walang adverse finding. Yun ang malinaw po. So ang mga paratang mga kababayan, hindi man siya maituturing na ebidensya. Akusasyon lang na walang laman. Di ba po mga kababayan? So wag po tayong palinlang dito sa swindlers narrative ng mga DDS influencers. Pilit nilang ginugulo ang kwento para pagtakpan yung kanilang mga amo. Tama pa? Kahit yung Partido Liberal, Liberal Party questions authenticity of Levistes DPWH docs claim. Sabi ni Jose Castro, kayo na ang nagiging bida-bida, pabida. Kayo na ang magaling samantalang ang Pangulo nagpasimula nito. Investigasyon po ng mga anomalya sa DPWH, anomalya sa flood control, scandal. Sila na yung pabida. Pinagtatakpan yung mga totoong sabit. Tapos, dinidiin po yung mga taong wala mang ebidensya. Tulad kay Martin Romualdez. Yung testigo nagtago. Si Gutesa, yung affidavit mga kababayan, yung notaryo peke. O ngayon, itong si Leviste, ang gustong mangyari niya, i-authenticate, i-confirm ang Palasyo Malacanang at ng DPWH. Ano kayo, siniswerte? Malay namin kung dinoktor na ninyo yung sinasabi niyong lista. Fabricated na lang yung lista. Ang dali ngayon mag-fabricate na mga dokumento. Di ba po mga kababayan? Pati video fabricated, deepfake. Ayan man lang po mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook.
Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.